Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay at napagtagumpayan po natin para matapos yung Book of John. And I hope and pray na marami po tayong na-realize about kay Panginoong Hesukristo sa pagbabasa at pakikinig po natin dito sa salita ng Panginoon na nakasaad po dito sa Book of John. So I hope na marami po kayong natutunan at hindi lang po natin natututunan kundi ito po yung paghuhugutan po natin na may apply ito sa ating pamumuhay na tunay na hindi na nga po tayo nabubuhay doon sa dati po nating pagkatao, kundi nabubuhay na po tayo doon sa bagong buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kasi kung hindi po natin aalamin kung ano yung ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo, ay hindi po natin alam kung paano po natin maipapamuhay. Kaya napakahalaga na if we are in Christ, we are now in a new creation, is napakahalaga na alamin kung ano yung nakasaad sa salita ng Panginoon at matatagpuan nga po ito sa Bible. Kaya napakahalaga yung pagbabasa po natin or pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, glory to God at tayo po ay nasa John chapter 21 na po tayo at ito yung last na Book of John. Amen? So muli, yung lagi po nating paalala is I hope na mas lalo po tayong naghahunger, nauuhaw sa salita ng Panginoon. Lalong-lalo na at natapos na po natin ang Book of John and abangan po natin kung ano yung next na maia-upload po natin. And I hope and pray that we become more to love, to know about more Jesus Christ at sumunod po tayo sa kanyang mga salita. And maraming salamat po sa pagsusubaybay ninyo sa mga videos and ang Panginoon po ang laging hihipo sa inyong puso kung paano pa po ninyo siya masasaliksik sa inyong buhay. So, ayan, so tunghayan na po natin ang chapter 21. Sabi niya dito, pagkatapos nito muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Natunghayan po natin last days ago na ang Panginoong Hesukristo ay nagpakita sa kanyang mga alagad at isinugo po niya ang kanyang mga alagad at ipinagkaloob po niya ang banal na espiritu sa kanila. Ngayon, dito sa chapter 21, ang Panginoon ay nagpakita sa kanila doon sa Tiberias, sa part ng Galilee. So sabi niya dito, ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinawag na Kambal, Nathanael na taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Amen? So ito po yung mga buhay ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Dati, nung hindi pa po nila kilala ang Panginoong Hesukristo, pero nung tinawag po sila ng Panginoong Hesukristo, ay sinabi ng Panginoong Hesukristo doon sa Matthew 4:19, follow me and I will make you a fisherman. So yun po yung pangkabuhayan ng mga alagad niya before. Sumama nga po sila at lahat ng mga ginawa ng Panginoong Hesukristo ay nasaksihan po nila, nakita po nila. Pero nung namatay, pinako ang Panginoong Hesukristo at nabuhay muli, ay siguro hindi na po nila alam kung ano yung gagawin po nila. Hindi na po nila alam kung paano sila magpapatuloy na mag-start muli dahil wala na po ang Panginoong Hesukristo na kasakasama po nila within 3 years. Kasakasama po nila ang Panginoon na gugulumihanan siguro sila kung paano sila mag-i-start kasi ngayon hindi na po nila kasama ang Panginoon. Kaya si Simon Pedro, na alam po natin na si Simon Pedro ay siya yung nag-deny 3 times kay Panginoong Hesukristo at siya yung laging impulsive na hindi kita i-deny, ipaglalaban po kita. Impulsive po talaga po siya at yun din po tayo minsan. So yun nga, sinabi nga po ni Simon Pedro na babalik po siya sa pangingisda, pero sabi ng mga kasama niya ay sasama po sila. So lahat po sila, sama-sama ulit po silang mangisda. Sabi niya dito, umalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag silang ng isda. Subalit wala silang
nahuli. So magdamag po silang ng isda, subalit wala po silang nahuli. In that, iyon po yung trabaho po nila, profession na po nila yung pangingisda. Pero magdamag po sila, nangingisda, pero wala po silang maisda. Nang umaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" Sabi ng Panginoon. So, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" Pero sabi nila, "Wala po," sagot nila. Sabi niya, "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. So, hinulog nga nila ang lambat at nang hilain nila, ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." So ngayon, nang makahuli na po sila, nakilala ni John Beloved ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, "Si Panginoong Hesukristo yun ah." Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at lumusong sa tubig. Amen? So grabe talaga ang buhay ni Pedro dito. Talagang impulsive. Excited po siya kay Panginoong Hesukristo. Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka, nahila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. Amen. Pagkaahon po nila sa dagat ay nakakita po sila ng isda at ilang tinapay. Amen. So inihanda ng Panginoong Hesukristo po yun. So magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. So, kaya't sumumpa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. Sabi niya ito, 153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat. Kahit ganon karami ang mga isda. Amen. So in-emphasize po dito na 153 ang isda na nahuli po nila. So napakabigat po yun, pero hindi po nasira yung kanilang lambat. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Amen. O di ba naghanda ang Panginoong Hesukristo ang pagkain para sa kaniyang mga alagad. Di ba ang Panginoong Hesukristo ay maalagain sa kaniyang mga alagad. O halika kayo, kumain kayo. Laging halika kayo, come with me. Sabi niya, isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Amen. So wala po sa kanila na nagtanong kung sino siya dahil alam na po nila, kilala po nila na siya po yung Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganun din ang kaniyang ginawa sa isda. Amen? Diba? So, grabe yung pagmamahal at pag-aaruga ng ating Panginoong Hesukristo, kundi lahat sinusubo na po niya, pinaghandaan po niya, tapos siya pa yung magbibigay ng tinapay, siya po yung magbibigay ng nagluto pa po siya, talagang ni-emphasize po dito yung servanthood, pagsiserve ng mga tao. Grabe yung pinakita ng Panginoong Hesukristo na kahit siya na po ay nag-resurrect and still na pinapakita pa rin po niya dito yung pagiging servanthood na pagsilbihan ang mga tao. Amen? So sabi niya, ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kaniyang muling pagkabuhay. Amen? So yung pangatlong pagpapakita ng Panginoon sa kaniyang mga alagad. Amen? Grabe. So sabi niya dito, 15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" Amen? So dito na po yung tinanong ng Panginoong Hesukristo, "Simon Pedro, do you really love me?" Sabi ni Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Amen? So, alam po natin na ang buhay ni Pedro ay impulsive po talaga at alam ng Panginoon kung ano yung nasa laman ng kanyang puso. Diba? 3 times nga po niyang dininay ang Panginoong Hesukristo at talagang impulsive po talagang mahal na mahal po kita. Lalaban kita, pero grabe yung puso niya. Pero may kakulangan din po siya at hindi po ni-reject ng Panginoon, kundi talagang pinaramdam ng Panginoon kung gaano kahalaga yung pagkatawag niya
Kaya paulit-ulit na tinanong ng Panginoon, talaga bang iniibig mo ako? Talaga bang mahal na mahal mo po ako? Simon Pedro, talaga bang iniibig mo ako dito? Tignan mo itong mga isda. Tignan mo itong mga ginagamit mong pangingisda. Talaga bang mahal na mahal mo po ako higit kaysa dito? Talaga bang mahal na mahal mo po ako higit sa trabaho mo? Yun po yung gustong i-emphasize ng Panginoon dito, na talaga ba na mahal mo ako higit sa pangingisda mo? Sabi niya dito, opo Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. So sabi sa kanya ni Jesus, kung gayon pakainin mo ang aking mga tupa. Amen? Ganon yung pagkatawag ni Pedro, grabe yung pagkatawag ni Pedro. Kaya paulit-ulit din na sinabi ng Panginoon, talaga bang mahal mo po ako? Sabi, kung ganun, pakainin mo ang mga tupa ko. Sabi niya, muli siya nang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking tupa. Una, sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Kung mahal mo ako, alagaan mo ang aking mga tupa. Amen? So napakabigat ito, yung calling ni Pedro. Kaya grabe yung pagtatanong ng Panginoon na talagang iparanas po ng Panginoon na kung talagang mahal niya ang Panginoon, alagaan yung mga tao, hindi yung pangingisda ng isda sa dagat, kundi mangisda po siya ng mga tao at alagaan, pakainin ng salita ng Panginoon. So pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Ito na po nalungkot si Pedro. Sabi niya, nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Amen. So, nakakalungkot din po yon. Pero kahit alam ng Panginoon na mahal ni Pedro ang Panginoong Hesukristo, but still gusto ng Panginoon na talagang maitatak yung pagmamahal ni Simon sa Panginoong Hesukristo kasi napakabigat yung calling po niya na aalagaan po niya yung tao. Hindi hayop ang aalagaan ni Pedro kundi tao. Kaya paulit-ulit na tinanong ng Panginoong Hesukristo kung talagang mahal ni Simon ang Panginoong Hesukristo. So, nakakalungkot man, pero grabe kasi yung calling ni Pedro. Sabi niya dito, sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen? Ano ba yung ipapakain ni Pedro? Yung salita ng Panginoon. Kasi ang Panginoong Hesukristo, nag-resurrect na po siya dito at babalik na po siya sa Panginoong Ama. Kaya grabe yung pagbilin po niya na pakainin at alagaan ang kanyang mga tupa. So, pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Amen? So, pinapaintindi pa rin ng Panginoon nung bata ka pa. Ikaw ang nagbibihis at nagpupunta ka kung saan-saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. At ito nga po nangyari. Ngayon matanda na po siya. Tinawag po siya ng Panginoon. Kahit hindi po niya yun gusto na mangyari sa kanyang buhay, but still, he is chosen to serve the Lord. He is chosen na alagaan ang mga tupa ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Amen? Sabi ng Panginoon, mamamatay ka dahil sa akin. Pero dahil sa iyo, mapaparangalan ang aking pangalan. So, sumunod ka. So, lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus, ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Amen? Sometimes nangyayari din po sa atin ito kung tayo po yung pinagbibilinan, laging ang daming instruction, tapos pag may katabi po tayo or kasama po tayo, how about her or how about him? Bakit ako? Bakit ako? So, ganun din po yung nangyari kay Simon Pedro at nakita nga niya si Beloved John. What about him? Sabi niya, nang makita siya ni Pedro ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sabi niya,
What about this man? Tanong din si Pedro, o di ba? Kahit mahal niya sa Panginoong Hesukristo, nagtanong pa rin po siya kay Panginoong Hesukristo. Sabi niya, sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Amen? Amen? So kung tayo po yung tinawag, just follow. Huwag po natin tignan yung mga katabi po natin. How about her? Or how about her? Bakit ako? Kasi may iba't iba po talaga tayong nakatabi na calling. Kasi yung calling din ni John Beloved, siya po yung nagsulat ng John. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Anong pakialam mo? Sumunod ka sa akin. Just follow me. Just follow me. Malat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Amen? So ito po yung pagkaintindi ng mga mananampalataya na si John Beloved nga na nagsulat po dito. Yung mahal na mahal ng Panginoong Hesukristo na tinanong ni Simon Pedro, what about him? Is akala po nila yung sabi ng Panginoong Hesukristo na kung gugustuhin kong hindi po siya mamamatay, ano naman sa iyo? Pero ito po yung pagkaintindi po nila na akala po nila hindi po talaga mamamatay si John Beloved. Pero niya dito, ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Amen? So yun po yung pagkapaliwanag ng Panginoon na kung ano ang gusto ko para sa Kanya or ano yung gusto ko para sa inyo is ano naman sa iyo. Just follow me, sabi ng Panginoong Hesukristo kay Simon, na impulsive po talaga. So, amen? So ito po yung tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na siya ang alagad na nagpapatutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kaniyang pahayag. So ito po yung gawain din ni John Beloved. Hindi po ito nakita ni Pedro kaya sabi niya, what about him? Pero hindi po niya alam na siya yung sumusulat about sa lahat na nangyari dito sa Book of John. At sabi niya dito, at marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. Amen? So praise the Lord. So ito po yung pangwakas. Yung marami pong ginawa ang Panginoong Hesukristo, hindi pa po naisulat. Pero ang napakahalaga ay talagang ang Panginoong Hesukristo, nalaman po natin na He is the Lord. He is our Savior, He is our Redeemer, a Restorer, siya po yung Diyos na nagkatawang tao para iligtas po niya tayo. Sa sobra po niyang pagmamahal, siya po ay inilibing, siya po ay pinatay, inilibing at nabuhay muli. At ngayon ay nakaupo na po sa kanan ng ating Panginoon. So, napakadami yung natutunan po natin and I hope na pinapaniwalaan po natin ito kahit hindi po natin nakita but by grace and by faith na alam po natin at naniniwala po tayo sa mga naisulat po dito. Mas dapat nga na mas maapoy po tayo kaysa mga disciple before kasi example na po tayo dito na totoo na nakita nila ang Panginoong Hesukristo at totoo na pinapatunayan po nila na buhay ang Panginoong Hesukristo, namatay at inilibing po siya at nabuhay muli at siya yung Panginoon na nagligtas po sa atin. Amen? So grabe. Glory to God. Marami po tayong natutunan and I hope na may mga nag-remind po sa inyo sa pakikinig dito sa Book of John na pinagkaloob ng Panginoon sa atin and I know and I believe na marami pa po tayong matututunan sa ating pagpapatuloy na pagsasaliksik at pagbabasa sa salita ng Panginoon. Kaya huwag po tayong huminto. Patuloy lang po tayo. I know and believe na lagi po tayong nadadapa. Pero nakita po natin dito yung buhay ni Simon Pedro na God is always helping us para i-restore po tayo. God is always helping us para bumalik po tayo sa Panginoon dahil ang Panginoong Hesukristo is a sweet lover na marunong po siya ng mag-alaga. Siya yung nagpo-provide ng lahat, di po ba? Pinaghanda po niya ang kanyang mga alagad. Siya pa yung nag-serve sa kanila. Kaya napaka-sweet yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. And let it be na hindi po natin comfort yon kundi sumunod po tayo sa Kanya. Dahil yun po yung the best na
kaligayahan ng Panginoon sa ating buhay kung tayo po ay sumusunod sa Kanya. Hindi lang po yung alam po natin na siya ay Panginoon, kundi napakahalaga din po yung pagsunod po natin sa Kanya. Amen. So maraming salamat po sa Panginoong Hesukristo sa Kanyang paggabay. At natapos din po natin yung Book of John. And let us continue na subaybayan po natin ang ating mga video. And I hope and pray na we will continue to grow sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon, dahil ito lamang po yung sandata po natin sa pamumuhay dito sa mundong ito. Mawala man ang lahat, pero yung salita ng Panginoon ay hindi po ito mawawala. Di po ba? Yung mga pera po natin, yung mga investment po natin, kung may nangyari na didigra, kung pera po natin, hindi niya tayo ililigtas. Pero yung salita ng Panginoon, kahit hindi po natin nakita, pagtawag lamang po natin is kaya po niya tayong iligtas. Kaya napakahalaga yung salita ng Panginoon, napakahalaga na paniwalaan po natin iyon, at napakahalaga yung pagsunod po natin sa Panginoong Hesukristo. And yan, glory to God. At kung gusto pa po niyo mapakain ng salita ng Panginoon, I am inviting you to join with us, lalong-lalo na sa inyo as an OFW. May gathering po kami every Monday, 12 dito sa Middle East, at sa Pilipinas naman po is 5 p.m. So I hope na makipag-join po kayo at sama-sama po tayong lumago sa pananampalataya at pagtitiwala po sa ating Panginoong Hesukristo. This is not creating for division, pero ito po ay building each individual na tayo po ay mag-grow at magpalakasan sa bawat isa. So yun lamang po, glory to God at shalom shalom, bye!